Umulan ng malakas sa gabing iyon. Ang bawat kulog ay tila yayanig sa buong Villaverde Mansion at ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na pasilyo kung saan siya nagtatago. Sa gitna ng malawak na hagdanan, sa likod ng isang malaking florera, nakatayo si Elena, nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa mga salitang narinig niya mula sa silid sa itaas. "I'm sorry, Don Eduardo, Ma'am Isabela. Wala na siyang buhay." Ang tinig ng doktor ay mahinahon pero matalim, tila isang patalim na bumaon sa katahimikan ng mansyon. Sinundan iyon ng isang pigil na hikbi at pagkatapos, isang sigaw na puno ng pagtanggi at sakit. Sigaw ng isang ina. Napahawak si Elena sa sarili niyang tiyan na noon ay mabigat na. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loob nito. Isang munting sipa na nagsasabing, "Nandito ako, buhay ako." Kasalanan bang sa isang sulok ng puso niya ay nagpasalamat siya sa Diyos? Nagpapasalamat na hindi ang anak niya ang tinutukoy ng doktor. 2 linggo pa lang siya sa mansyon bilang bagong katulong, pero sapat na iyon para makita niya ang pananabik sa mga mata ni Doña Isabela para sa magiging panganay nito. Sapat na para maramdaman niya ang bigat ng kalungkutang bumalot ngayon sa buong kabahayan. Umalis siya sa probinsya dala ang isang lihim sa kanyang sinapupunan at isang pangakong binitawan ng lalaking minahal niya. Isang pangakong napako. Ang pagtapak niya sa Maynila ay hindi isang pangarap, kundi isang pagtakas. At ang mansyon ng mga Villaverde ang naging kanlungan niya. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa sigaw. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Don Eduardo. Ang muka ay blangko, tila naubusan ng emosyon. Sumunod ang doktor, baka sa muka ang pakikiramay. Naiwan si Elena sa dilim, pinakikinggan ang mahinang pag-iyak na nagmumula sa loob ng kwarto. Ang iyak ng isang inang nawalan. Bigla, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang balakang. Kumalat pababa sa kanyang mga binti. Napakapit siya sa pader. Huminga siya ng malalim. Hindi pa pwede. Hindi pa ngayon. Pero wala siyang pagpipilian. Ang sakit ay bumalik. Mas matindi, mas madalas. Ang sigaw ng kalikasan ay hindi mapipigilan. Sa tulong ng punong kasambahay na si Manang Tess, dinala siya sa isang maliit na silid sa likod ng mansyon na dating para sa mga bisita. Habang sa itaas ay may isang buhay na nagtapos, sa ibaba naman, sa gitna ng parehong unos, isang bagong buhay ang nagsusumikap na lumabas. Ang mga oras na sumunod ay malabo, puno ng sakit at pagod. Ang maririnig lang ay ang patak ng ulan sa bubong at ang mga utos ni Manang Tess na may kaalaman pala sa pagpapaanak. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, isang tunog ang pumuno sa silid, isang malakas, malusog na yak ng sanggol. Nakalimutan ni Elena ang lahat ng sakit, napalitan iyon ng isang damdamin na hindi niya pa naramdaman kailanman. Pag-ibig, isang pag-ibig na walang sukat, walang hangganan. Inabot sa kanya ni Manang Tess ang maliit na nilalang na binalot sa puting kumot. Ang kanyang anak, isang lalaki. Perpekto. Napaluha si Elena habang hinahaplos ang malambot na pisngi nito. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng takot at kalungkutan, mayroon na siyang dahilan para mabuhay. Mayroon na siyang pamilya. Silang 2 laban sa mundo. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Isabela. Gulo-gulo ang buhok nito, namumugto ang mga mata at halos wala ng buhay. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling bestida, pero ngayon ay tila basahan na lamang ito sa kanyang katawan na nanghihina. Tumingin ito sa sanggol, sa mga braso ni Elena. Isang tingin na puno ng sakit, puno ng inggit at puno ng isang desperadong ideya. "Elena." Ang basag na tinig ni Doña Isabela. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin.
Si Manang Tess ay tahimik na umatras. Tila alam na may isang sagradong usapan na magaganap. Napalunok si Elena. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak. Narinig ko. Narinig ko ang iyak niya, sabi ni Doña Isabela. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sanggol. Hindi nakapagsalita si Elena. Ano ang sasabihin niya? At doon, sa harap ng isang hamak na katulong na kapapanganak pa lamang, isang bagay na hindi sukat akalain, ang ginawa ng makapangyarihang Donya ng Villaverde. Lumuhod ito. Hinawakan nito ang kamay ni Elena. Malamig, nanginginig. Parang awa mo na. Pagmamakaawa nito, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Iligtas mo ako, Elena. Iligtas mo ang pamilya ko. Ma'am, iyon lang ang nagawa ni Elenang sabihin. Patay na ang anak ko. Sabi nito, ang bawat salita ay puno ng laso ng katotohanan. Pero kailangan ng asawa ko ng tagapagmana. Kailangan ng pamilya Villaverde ng isang anak. Kailangan ko ng isang anak. Ang mga mata nito ay bumaling mula sa mukha ni Elena patungo sa sanggol. Doon, naintindihan ni Elena ang lahat. Naramdaman niya ang pag-akyat ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi po, pabulong na sabi ni Elena na pailing. Ma'am, hindi po pwede. Ibigay mo sa akin ang anak mo, Elena, direktang sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay naghahalo ng pakiusap at utos. Palalakihin ko siya bilang isang Villaverde. Magkakaroon siya ng lahat. Lahat ng bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Isang magandang kinabukasan, isang pangalan, isang ama. Ang huling salita ay tumama kay Elena na parang sampal. Isang ama. Isang bagay na kailanman ay hindi maibibigay ng tunay na ama ng kanyang anak. Mananatili ka dito? Pagpapatuloy ni Doña Isabela, mas desperado. Sa tabi niya, aalagaan mo siya. Makikita mo siyang lumaki. Hindi kayo magkakahiwalay. Hindi ka maghihirap. Pati ang pamilya mo sa probinsya. Ako ang bahala sa lahat. Pangako. Just, please, ibigay mo siya sa akin. Tumingin si Elena sa kanyang anak. Natututulog na ito ngayon, payapa. Walang kamalay-malay sa mundong kanyang ginagalawan. Ano ang kaya niyang ibigay dito? Isang buhay ng kahirapan? Isang buhay na walang kinikilalang ama? Isang buhay ng pangungutya? O isang buhay ng isang prinsipe? Isang Villaverde? Ang puso ni Elena ay nagdurugo. Tila pinipiga, pinipiraso. Ito ang pinakamasakit na desisyon na gagawin niya sa kanyang buong buhay. Ang isuko ang sarili niyang laman at dugo para sa isang kinabukasan na alam niyang mas mabuti. Dahan-dahan, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, tumango siya. Isang tango lang. Isang tango na nagbago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Kinuha ni Doña Isabela ang sanggol mula sa kanyang mga braso. Dinala nito ang bata papalabas ng silid. Bago ito tuluyang umalis, lumingon ito kay Elena. Wala nang luha sa mga mata nito. Napalitan iyon ng determinasyon. Mula ngayon, sabi nito sa matatag na boses, ang pangalan niya ay Miguel at isa itong himala. Isang himala ng Diyos. Naiintindihan mo? Muli, tumango si Elena. At ang himala sa Villaverde Mansion ay isinilang. Isang himalang itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Lumipas ang maraming taon. Ang ilaw mula sa labas ay dahan-dahang gumuhit sa sahig ng isang malawak at eleganteng silid. Tahimik na binuksan ni Elena ang pinto. Sa ibabaw ng malambot na kama, mahimbing na natutulog ang isang binatang lalaki. Ang dating maliit na sanggol ay isa na ngayong makisig na binata. Ang bawat sulok ng mukha nito ay kabisado niya. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag malalim ang iniisip. Ang munting nunal sa gilid ng labi nito na nakikita lang kapag ito ay ngumingiti.
Lumapit siya at maingat na inayos ang kumot na bahagyang nahulog mula sa balikat nito. Hinaplos niya ang buhok nito, isang bagay na ginagawa niya gabi-gabi bago siya matulog at tuwing umaga para gisingin ito. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting ang may bahid ng kalungkutan. Sa mga sandaling tulad nito, kapag silang dalawa lang, pinapayagan niya ang sarili niyang maging totoo. Anak, bulong niya, halos hindi marinig. Ang salitang iyon ay kapwa matamis at mapait sa kanyang dila. Ngunit ang katotohanan ay mabilis na bumalik, gaya ng dati. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili, ang kanyang papel, ang kanyang lugar. Sir Miguel, tawag niya sa mas malakas at formal na boses. Oras na po para gumising. Ang unang boses na naririnig ni Miguel tuwing umaga ay hindi ang sa kanyang ina o ama. Ito ay ang malumanay na tinig ni Elena. Sir Miguel, gising na po. Kasunod niyon ay ang dahan-dahang pagbukas ng mga kurtina. Pinapapasok ang ginintuang sinag ng araw sa kanyang silid. At pagkatapos, ang amoy ng kapeng bagong timpla, tamang-tama ang tapang at tamis na inilalapag nito sa kanyang bedside table. Yaya, mamaya na. 5 more minutes. Ungol niya. Nagtatago sa ilalim ng kumot. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Malilate po kayo sa klase ninyo. At may breakfast meeting pa po si Don Eduardo na gusto niyang kasama kayo. Si Elena, o Yaya Elena, gaya ng tawag niya rito mula pagkabata. Ang kanyang anchor. Alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Alam nito ang schedule niya nang hindi tumitingin sa kalendaryo. Alam nitong ayaw niya ng pasas sa pagkain. Alam nitong kapag tahimik siya, mayroon siyang malalim na iniisip at hindi niya ito kukulitin. Sa halip ay hahayaan lang siyang mag-isa. Para sa kanya, si Yaya Elena ay hindi lang isang katulong. Ito ay isang extension ng kanyang pagkatao, isang anino na laging nariyan, isang presensyang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bumangon siya at ininom ang kape. Perpekto, gaya ng dati. Salamat, Yaya. Walang anuman po, Sir Miguel. Sagot nito, inaayos na ang mga damit na isusuot niya. Ang pagmamahal nito sa kanya ay isang bagay na hindi niya kailanman kinuwestiyon. Ramdam niya ito sa bawat kilos nito, sa bawat tingin, sa bawat salita. Isang pagmamahal na dalisay at walang hinihintay na kapalit. Hapon ng araw na yon, nakikita niya ito sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga rosas ng kanyang ina. Ito ang paboritong parte ng mansyon ni Doña Isabela. Mukhang seryoso yan. Bati niya. Naupo sa isang bench malapit dito. Napangiti si Elena nang makita siya. Kailangan pong alagaan mabuti. Paborito ito ng mami ninyo. Para kayong si mami kung mag-alala. Minsan, mas higit pa, biro niya. Napayuko ito. Nagkunwaring may inaayos na halaman. Trabaho ko po yon, Sir Miguel, na siguraduhing maayos ang lahat ng mahalaga para sa pamilya. May kung anong lungkot sa tinig nito na hindi niya maintindihan, pero mabilis din iyong nawala. Nagkwentuhan sila tungkol sa unibersidad, sa mga kaibigan niya, sa mga plano niya para sa kumpanya balang araw. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang kanyang yaya at siya ang kanyang amo. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan, magkaibigan. Ang payapang pakiramdam na yon ay naglaho pagsapit ng gabi. Mayroong isang hapunan para sa pamilya. Naroon ang kanyang mga magulang, si Don Eduardo at Doña Isabela. At naroon din ang kapatid ng kanyang ama, si Tita Beatriz. Si Tita Beatriz ay isang babaeng laging elegante, laging nakangiti. Ngunit para kay Miguel, ang mga ngiti nito ay laging may kasamang lamig. Masaya ang usapan sa umpisa, ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, bumaling si Beatriz kay Isabela. Alam mo, Ate Isabela, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa swerte mo. Simula nito, ang boses ay matamis, pero may pahiwatig ng panunuya.
Anong ibig mong sabihin, Beatrice? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti. Ang himala. Ang himala ng kapanganakan ni Miguel, sabi ni Beatrice. Tumingin sa kanya saglit bago ibinalik ang tingin sa kanyang ina. At hindi lang iyon. Hinawakan nito ang kopita. Nakapagtataka ang swerte mo. Hindi lang nagkaroon ng himala. Nakahanap ka pa ng isang katulong na mas mahal pa ang anak mo kaysa sa sarili niyang buhay. Ang mga salita ay tila isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Nakita ni Miguel ang lahat. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Yaya Elena na nakatayo sa isang sulok ng dining hall, naghihintay ng utos. Nakita niya ang biglaang pagkawala ng ngiti sa mukha ng kanyang ina, kahit ang kanyang ama ay bahagyang natigilan bago pilit na tumawa. Beatrice, you talk nonsense, sabi ni Don Eduardo. Elena is part of the family. Of course, she loves Miguel. Oo naman. Mabilis na sagot ni Beatrice, uminom mula sa kopita. Iyon nga ang punto ko. Ang kanyang klase ng pagmamahal. It's almost supernatural. Nakakainggit. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Si Miguel ay tumingin mula sa kanyang tita, sa kanyang ina at kay Yaya Elena. Mayroong isang bagay na mali. Isang kuryenteng hindi niya mahawakan pero ramdam na ramdam niya sa hangin. Bakit tila apektado ang kanyang ina at si Yaya sa sinabi ni Tita Beatrice? Ano ang ibig sabihin ng himala? Oo, maraming beses nang naikwento sa kanya kung paanong akala ng mga doktor ay hindi siya mabubuhay, ngunit si Elena ang nagligtas sa kanya. Pero sa paraan ng pagkakasabi ni Beatrice, tila may mas malalim itong kahulugan. Ang hapunan ay natapos nang may alanganing pakiramdam. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Nagpaalam siyang aakyat na sa kanyang silid, pero sa halip ay naglakad-lakad siya sa pasilyo. Dumaan siya sa tapat ng silid ni Tita Beatrice. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, mahina, pero sapat na para maintindihan. May kausap ito sa cellphone. Oo, siya nga, sabi ni Beatrice. Elena ang pangalan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Simula sa probinsya nila. Walang-wala siyang dalang kahit ano nang dumating siya dito. Pero may pakiramdam akong may tinatago siya. Napatigil si Miguel. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sino ang tinutukoy niya? Si Yaya? At anong lihim ang itinatago nito? Ang bawat anino sa mansyon ay tila humahaba. Ang bawat bulong ng hangin sa labas ay parang isang babala. Para kay Elena, ang Villa Verde Mansion na dati niyang kanlungan ay unti-unti nang nagiging isang kulungan na may mga pader na gawa sa salamin. Ang pakiramdam na iyon ay lalong tumindi nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina sa probinsya. Anak, kamusta ka na dyan? Masayang bati ng kanyang ina. Okay pa ba ang padala? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Okay lang po ako, Nay. Kayo po ang mag-iingat dyan, sagot ni Elena. Pilit pinapasigla ang kanyang boses. Ang buwan ng padala. Ang kasunduan. Ang paalala ng kanyang sakripisyo. Bawat salita ng kanyang ina, bagamat puno ng pagmamahal, ay tila isang kadena na humihila sa kanya pabalik sa gabing iyon. Napakabuti talaga ng mga Villaverde sa atin, Elena. Sabi pa ng kanyang ina. Huwag mo silang bibiguin. Hindi po, Nay. Hinding-hindi. Pagkababa niya ng telepono, napasandal siya sa pader. Ang anino ni Tita Beatrice at ang mga salitang narinig ni Miguel kagabi ay bumalik sa kanyang isipan. May tinatago siya. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng merienda, lumapit sa kanya si Beatrice sa kusina. Nag-iisa lang siya roon. Elena, simula nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng asukal, pero ang mga mata ay hindi. Namiss ko na ang probinsya. Masarap sigurong tumira doon, ano? Simple lang ang buhay. Opo, Ma'am Beatrice. Magalang na sagot ni Elena, hindi tumitingin.
Kamusta na nga pala ang pamilya mo doon? Malaki na siguro ang mga kapatid mo. Pagpapatuloy nito, ano nga ulit ang trabaho ng tatay mo bago siya? Alam mo na, ang mga tanong ay tila simple, pero para kay Elena, ang mga ito ay maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga lihim. Bawat tanong ay isang pagsubok. Bawat sagot ay kailangang pag-isipan para walang masabing mali. Magsasaka po, sagot niya. Napahigpit ang hawak sa dulo ng kanyang apron. Oo nga pala, sabi ni Beatrice. At ikaw, ano ba ang ginagawa mo bago ka napadpad dito sa Maynila? Sigurado akong meron kang mga pangarap noon. Bago pa man makasagot si Elena, pumasok si Doña Isabela. Nakita nito ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Beatrice, nandyan ka pala. Hayaan mo na si Elena. Marami pa siyang ginagawa, sabi ni Isabela, pilit nang ngumingiti. Kinakamusta ko lang naman siya, ate. Sagot ni Beatrice, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. We should know more about the people living under our roof, right? Ang araw na yon ay nagpatuloy na may mabigat na pakiramdam. At sa oras ng merienda, ginawa ni Beatrice ang kanyang pinakamapanganib na galaw. Habang nag-uusap sila sa sala, kasama si Miguel na kadarating lang mula sa eskwela, sinadya ni Beatrice na aksidenteng matabig ang kanyang mamahaling handbag. Kumalat ang laman nito sa sahig. Oh my goodness, ang clumsy ko talaga, sabi nito. Kunwari natataranta. Agad na lumapit si Elena para tulungang mamulot mga lipstick, pulbos, susi at isang luma, kupas na litrato. Bago pa man ito makuha ni Elena, mabilis itong dinampot ni Beatrice. Oh, look what I found! Masayang sabi nito. Itinaas ang litrato para makita ng lahat. Natago ko pa pala ito. Kinuha ko ito sa lumang album sa probinsya noong huli akong bumisita doon. Elena, ito ba'y ikaw? Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang nasa litrato ay isang mas batang siya. Nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga. Ang muka ay malungkot at nakasuot ng isang bestidang asul na halatang maluwag at malaki para sa kanya. Isang bestidang isinuot niya para itago ang nagsisimula pa lang na umbok sa kanyang tiyan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Miguel, puno ng pagtataka. Ako nga po yan, ma'am, nauutal niyang sagot. Ang ganda mo pala noong dalaga ka. Puri ni Beatrice, isang puri na may lason. Para kang sasali sa isang fiesta. Anong okasyon ito? Nag-init ang mga pisngi ni Elena. Kailangan niyang mag-isip. Mabilis. Ano po? Kaarawan po yata ng pinsan ko noon. Isang kasinungalingan. Isang mahinang kasinungalingan. At alam niyang alam iyon ni Beatrice. Tumangulang si Beatrice. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sayang, mukha kang malungkot sa litrato. Akala mo, tuloy may mabigat kang pinagdadaanan. Kinuha ni Miguel ang litrato at tinitigan ito. Tumingin siya kay Elena at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bakas ng pagdududa sa mga mata ng kanyang anak. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kusina, para uminom ng tubig, narinig niya ang mga boses mula sa library. Boses ni Doña Isabela at ni Tita Beatrice. Nagtago siya sa gilid ng pader, pinipigilan ang kanyang hininga. Ano ba talaga ang gusto mo, Beatrice? Narinig niyang tanong ni Isabela. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang gusto ko lang naman ay protektahan ang pamilyang ito. Sagot ni Beatrice, ang boses ay kalmado na parang lason. Alam mo ate, dapat siguro nating alamin kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan natin sa pamamahay na ito. Mahirap na. Baka may mga ahas na nag-aalaga tayo. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ahas. Iyon ang tingin sa kanya. Ang sikreto na 20 taon niyang iningatan ay hindi naligtas.
at ang ahas ay nagsisimula ng gumapang papalabas sa kanyang lungga. Para kay Beatriz Villaverde, ang pasensya ay isang sandata at siya ay isang napakahusay na mandirigma. Nakaupo siya sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na pinalamutian ng mga antigong libro at madilim na kahoy. Sa kanyang harapan ay isang maliit na notebook at isang mamahaling pluma. Ang bawat sulok ng mansyon ay may tenga at ang bawat salita ay may anino. Pero dito sa kanyang teritoryo, siya ang may kontrol. Ang pagdududa niya ay hindi nagsimula kahapon o noong 1 linggo. Nagsimula ito 20 taon na ang nakalipas. Sa gabing iyon ng himala. Masyadong perpekto, masyadong madrama, at ang hitsura sa mga mata ni Isabela, kinabukasan. Hindi iyon hitsura ng isang inang nagalak sa isang himala, kundi hitsura ng isang taong nakatakas sa bingit ng kamatayan. Isinulat niya ang pangalan, Elena. Sa ilalim nito, isinulat niya ang lahat ng alam niya na sa totoo lang ay halos wala. Galing sa probinsya, walang pamilya, sa Maynila. Mahirap at labis-labis ang katapatan. Masyadong tapat. Iyon ang unang pulang bandila. Ang una niyang ginawa ay ang pinakahalata. Ang ospital. Gamit ang kanyang impluensya, sinubukan niyang halungkatin ang mga record mula sa gabing iyon. Pero gaya ng inaasahan, ang pader na itinayo ng pangalang Villaverde ay matibay. Walang makitang mali. Lahat ay malinis. Masyadong malinis. Pero hindi siya doon natapos. Ang pera ay nakakabili, hindi lang ng mga bagay, kundi pati na rin ng mga alaala. Natuntun niya ang isang nurse na nagretiro na. Isa sa mga naka-duty ng gabing iyon. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop. Ang matandang babae ay halatang kinakabahan. "Hindi ko na po masyadong matandaan, Ma'am Beatrice." Sabi ng nurse, iniiwasan ang kanyang tingin. Matagal na po iyon. Gumiti si Beatrice, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. "Subukan mong alalahanin," mahinahon niyang sabi. Napalunok ang nurse. Ang mga mata ay sumulyap sa sobre. Magulo po ang gabing iyon. Bulong nito. Malakas ang ulan. May brownout pa nga yata. At dalawa po sila. "Dalawa?" Tanong ni Beatrice, biglang naging alerto. "Ang ibig ko pong sabihin, dalawa ang pasyente ng mga Villaverde, si Doña Isabela at ang bago nilang katulong na isinugod din dahil sa pananakit ng tiyan." Iyon lang, wala nang ibang sinabi ang nurse. Pero para kay Beatrice, iyon ay isang piraso ng ginto, isang katulong na nanakit ang tiyan sa parehong gabi. Pag-uwi niya, tumayo siya sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang hardin sa ibaba. Nandoon si Miguel at Elena, nagtatawanan habang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanilang koneksyon ay hindi maikakaila. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa pagitan ni Miguel at ng sarili nitong ina, si Isabela. Naramdaman ni Beatrice ang pamilyar na kurot ng inggit. Ang kanyang anak na si Anton ay laging pangalawa lang kay Miguel sa mata ng pamilya. Laging nasa anino ng Miracle Boy. Kung mapapatunayan lang niyang may mali sa pagkatao ni Miguel, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Isang pribadong investigador na dati na niyang ginamit para sa mga sensitibong bagay sa negosyo. "I have a job for you," sabi niya. Ang boses ay malamig at direkta. "I want you to find everything you can about a woman named Elena. Specifically, her medical records. Find out if she was ever pregnant. No stone unturned." Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghihintay. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkukunwari. Ang mapagmahal na tiyahin, ang supportive na hipag. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay isang isip na nagtatrabaho, pinagdudugtong ang mga piraso. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang pag-aaral, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Ang investigador.
Ma'am Beatrice, sabi ng boses sa kabilang linya. What do you have for me? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Gaya ng hinala ninyo, ma'am, walang anumang medical record si Elena sa kahit saang ospital o klinik dito sa Maynila na nagsasabing buntis siya o nanganak. Napangiti si Beatrice. Isa ng kasinungalingan ang nahuli niya. Kung hindi ito nanganak sa ospital, saan? Pero, pagpapatuloy ng investigador, at dito na bumilis ang tibok ng puso ni Beatrice, may natuklasan ako sa probinsya nila. Go on. May isang komadrona doon, isang hilot na kilala sa kanilang lugar. Ayon sa mga nakausap ko, bigla na lang daw itong umalis at lumipat ng bayan. Ilang linggo lang matapos ang opisyal na petsa ng kapanganakan ni Sir Miguel. Napatayo si Beatrice, ang nangiti sa kanyang mga labi ay lumawak. Isang nangiting mapanlinlang at puno ng tagumpay. Isang komadrona, isang hilot. Ito na yon. Ang sinulid na kapag hinila niya ay siyang magigiba sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Villaverde. Ang mansyon ay tila lumiliit. O baka naman ang mga pader ay tila naglalapit-lapit, dala ang mga lihim na hindi kayang takasan ni Miguel. Ang dating masayang tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng formal na kwentuhan. Ang dating natural na ngiti ng kanyang ina ay tila pinipilit na lang. At si Yaya Elena ay laging tila may hinahabol na hininga. Ang mga mata ay laging alerto, laging nagmamasid. Ang sentro ng lahat ng ito ay si Tita Beatrice, na tila lalong bumabait at nagiging mas mapagmasid. Isang hapon, nakita niya ang kanyang ina at si Elena na nag-uusap sa may hardin. Hindi sila nagtatawanan gaya ng dati. Ang mga boses nila ay mahihina pero mabilis at ang kanilang mga kilos ay puno ng pagkabalisa. Nakita niyang hinawakan ng kanyang ina ang braso ni Elena. Tila nagmamakaawa. Anong problema? Bakit sila mag-aaway? Sinubukan niyang lapitan si Elena ng gabing iyon bago matulog. Yaya, may problema po ba? Tanong niya. Umupo sa gilid ng kama nito sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ngumiti ito sa kanya, pero gaya ng ngiti ng kanyang ina, hindi ito umabot sa mga mata. Wala, Sir Miguel. Pagod lang siguro sa trabaho. Hindi lang yan, Yaya. Nararamdaman ko. Giit niya. Si Mami kayo. Pati si Tita Beatrice. May iba. May tensyon. Napayuko ito at inayos ang kumot sa kama. Isang kilos na halatang pag-iwas. Nag-aalala lang kami sa negosyo, Sir Miguel. Huwag mo na kaming intindihin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na hindi niya alam kung paano gigibain. Dati, sasabihin ito sa kanya ang lahat. Ngayon, may inililihim ito. Ang pinakakakaibang nangyari ay kinabukasan. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdanan, hawak ang isang tambak ng libro. Sa kanyang pagmamadali, natapakan niya ang laylayan ng kanyang pantalon. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa ilang baitang ng hagdan. Miguel! Isang malakas na sigaw ang narinig niya, kasabay ng mabilis na paglapit sa kanya. Bago pa man siya tuluyang mahulog, nahawakan siya ng dalawang pamilyar na kamay sa braso. Si Elena. Nanginginig ito. Ang muka ay putlang-putla sa takot. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Anak ko, okay ka lang ba? Sigaw nito. Ang boses ay puno ng panik na hindi niya pa narinig dati. Napatanga si Miguel, hindi dahil sa muntik na pagkahulog, kundi dahil sa salitang binitawan nito. Anak ko. Napagtanto rin ni Elena ang kanyang sinabi. Bigla siyang namula at binitawan siya. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya. Sorry po, Sir Miguel, nauutal nitong sabi. Nabigla lang po ako. Pasensya na po. Ang ibig kong sabihin, Sir Miguel, okay lang po ba kayo? Tumango lang siya, pero ang isip niya ay lumilipad. Tinuturing siyang anak nito. Alam niya yon. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito,
Hindi yun biro. Iyon ay isang reaksyon na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Isang salitang hindi pinag-isipan. Isang salitang totoo. Okay lang ako, Yaya. Salamat, sabi niya. Pero ang pakiramdam ay kakaiba na. Pinulot nito ang mga libro niya at iniabot sa kanya. Hindi pa rin tumitingin sa kanyang mga mata. Mabilis itong nagpaalam at bumalik sa kusina. Naiwan siyang nakatayo doon, litong-lito. Kinagabihan, hindi na naman siya mapakali. Hindi niya makalimutan ang nangyari. Ang takot sa mga mata ni Elena at ang salitang iyon. Papunta na sana siya sa library para kumuha ng libro nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa loob ng opisina ng kanyang ama. Bahagyang nakabukas ang pinto. Huminto siya. Hindi sinasadya. Eduardo, kailangan nating pigilan si Beatrice. Sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi na siya tumitigil. Tanong siya ng tanong. Naghahalongkat siya. Malapit na siya. Malapit na niyang malaman ang lahat. Calm down, Isabela. Beatrice is just being... Beatrice, sagot ng kanyang ama. Hindi. Iba ngayon, Eduardo. May alam na siya nararamdaman ko. Giit ng kanyang ina. Paano kung malaman niya ang totoo? Paano si Miguel? Paano si Elena? Masisira ang lahat. Napatigil sa paghinga si Miguel. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Malaman ang lahat? Malaman ang ano? Anong sikreto ang pinoprotektahan ng kanyang ina? At bakit? Bakit kasama sa sikretong yon ang pangalan ni Yaya Elena? Ang tawag sa telepono ay dumating na parang isang sentensya ng kamatayan. Isang lumang kaibigan mula sa probinsya ang tumawag kay Elena. Isang kaibigan na walang alam sa buong kwento pero sapat ang pagmamalasakit para magbigay ng babala. Elena, may nagtatanong dito tungkol sa'yo, sabi ng kaibigan niya. Ang boses ay nag-aalala. Isang eleganteng babae. Taga Maynila daw. Interesado siyang malaman kung nasaan na si Aling Sion, yung komadrona. Nabitawan ni Elena ang basong hawak niya. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng kanyang kahinahunan. Hindi na kailangang itanong kung sino ang babae. Iisa lang ang nasa isip niya. Si Beatrice. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga bubog sa sahig. Tinungo niya ang silid ni Doña Isabela, pumasok nang hindi na kumakatok. Ma'am, hingal niyang sabi. Alam na niya. Hinahanap na niya si Aling Sion. Ang mukha ni Doña Isabela ay nawala ng lahat ng kulay. Sa isang iglap, ang imahe ng isang makapangyarihang ginang ay naglaho. Napalitan ng isang babaeng takot na takot. Walang pag-aalinlangan. Walang mahabang pag-uusap. Nagkaintindihan sila sa isang tingin. Kailangan nilang maunahan si Beatrice. Ang biyahe papunta sa isang malayong baryo sa probinsya ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Elena. Si Doña Isabela ang nagmamaneho. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan pero ang isip ay malayo. Nakatitig lang si Elena sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga puno at mga bahay na mabilis nilang nilalagpasan. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay 1 kilometro palapit sa katotohanang 20 taon nilang tinakasan. Para kay Doña Isabela, ang nakataya ay ang kanyang pangalan at pamilya. Para kay Elena, ang nakataya ay ang kanyang buong mundo. Natagpuan nila ang bahay ni Aling Sion sa dulo ng isang baku-bakong daan. Isang munting dampa na tila kinalimutan na ng panahon. Ang matandang babae na sumalubong sa kanila ay tila nagulat at natakot ng sabay. Ang mga mata nito ay puno ng alaala ng gabing iyon. Pakiusap, Aling Sion. Pagmamakaawa ni Doña Isabela, iniabot ang isang sobrang mas makapal pa kaysa sa nauna nitong ibinigay noon. Walang dapat makaalam. Kahit sino pa ang magtanong, sabihin mong wala kang alam.
Nanginginig na tumango si Aling Sian. Kinuha ang pera. Wala po akong sasabihin. Pangako po. Umalis sila na may dalang isang manipis na hibla ng pag-asa. Baka sakaling sapat na yon. Baka sakaling naunahan nila ang demonyo. Ngunit habang binabaybay nila ang daan pabalik, isang itim at makintab na sasakyan ang nasalubong nila. Papunta sa direksyon ng bahay ni Aling Sion. Isang sasakyang hindi nababagay sa maputik at liblib na lugar na yon. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Kilala niya ang kotse. Si Beatrice. Huli na sila. Sa isip ni Elena, nakikita niya ang lahat ng nangyayari. Ang pagbaba ni Beatrice mula sa kotse, ang pagkatok sa pinto, at ang takot sa mukha ni Aling Sion. At hindi siya nagkamali. Hinarap ni Beatrice ang komadrona. Hindi na may dalang pera, kundi may dalang banta na nakabalot sa isang matamis na ngiti. Alam kong kinausap ka na nila, simula ni Beatrice. Pero ako, Aling Sion, hindi ako kasing bait ng hipag ko. Sabihin mo sa akin ang totoo at sisiguraduhin kong hindi ka na maghihirap pa. Magsinungaling ka at sisiguraduhin kong magsisisi ka kung bakit ka pa isinilang. Napaluhod si Aling Sion, umiiyak. Ang bigat ng 20 taong pagkakasala ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Maawa po kayo. Ang totoo, Aling Sion, mariing sabi ni Beatrice. Anong nangyari ng gabing iyon? At doon, sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinabi ng matandang babae ang isang katotohanan na siyang magiging susi sa lahat. Hindi niya sinabi ang buong kwento ng pagpapalit. Sinabi niya lang ang isang bagay na alam niyang totoo at hindi maikakaila. Hindi lang po si Doña Isabela ang nanganak ng gabing iyon. Basag ang boses na pag-amin ni Aling Sion. Napatingin sa kanya si Beatrice. Ang mga mata ay nanliliit, puno ng pananabik. Si Elena din po, pagpapatuloy nito. Nanganak din po siya. Isang malusog na sanggol na lalaki. Sa loob ng kanyang itim na kotse, habang papalayo sa dampang iyon, isang nangiting demonyo ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Ang tagumpay ay lasang-lasa niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang isang litrato ni Miguel na nakangiti. Ang wallpaper ng kanyang telepono. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanan. Isang katotohanang pwede niyang gamitin. Pwede niyang pilipitin. So, bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng masamang balak. May kapatid ka pala, Miguel? O baka naman, iba ang kwento? Ang tagumpay para kay Beatrice ay hindi isang malakas na pagsabog. Ito ay isang mabagal at masakit na lason. Ipinapatak niya ng dahan-dahan hanggang sa ang biktima ay unti-unting mamatay sa loob. Hindi niya agad inilabas ang kanyang alas. Bakit niya gagawin iyon? Mas masaya ang laro kung pinapahirapan niya muna ang kanyang mga kalaban. Ang hapagkainan ng mga Villaverde ang naging entablado ng kanyang teatro. Nakarinig ako ng isang kwento kanina. Simula niya isang gabi, habang nagsasalin ng alak sa kanyang kopita. Tumingin siya sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay panandaliang tumigil kay Elena, na tahimik na nagsisilbi ng pagkain. Tungkol ito sa isang babae, isang ina. Pagpapatuloy niya na kinailangang iwan ang kanyang bagong silang na anak sa probinsya para magtrabaho sa Maynila. Hindi ba't nakakalungkot isipin, ang isang ina, kayang tiisin na hindi makita ang sariling anak para lang sa pera. Ramdam ni Isabela ang paglamig ng hangin sa buong silid. Napatingin siya kay Elena na bahagyang nanginig ang kamay habang hawak ang serving spoon. Si Miguel naman ay napakunot ang noo, tila hindi nagustuhan ang narinig. Beatrice, this is not a proper dinner conversation. Saway ni Don Eduardo. Bakit naman hindi, kuya? Malambing na sagot ni Beatrice. Ito ay isang kwento ng sakripisyo o baka naman kapabayaan, depende kung paano mo titingnan. Tumingin ito ng diretso kay Miguel. Ikaw, Miguel, ano sa tingin mo?
Maituturing mo bang mabuting ina ang isang babaeng ganoon? Hindi nakasagot si Miguel. Nagbabalang siya ng tingin sa kanyang plato. Ang mga salita ni Beatrice ay tumagos, hindi lang sa tenga, kundi pati sa isipan ng binata. Para kay Isabela, ang bawat salita ni Beatrice ay isang sampal, isang paalala na hawak na siya nito sa leeg. Ang kumpirmasyon ay dumating kinabukasan. Pinatawag siya ni Beatrice sa library. Walang ibang tao. Ang pinto ay sarado. "Umupo ka, ate," sabi ni Beatrice. Hindi na ito ang hipag niya, kundi isang negosyanteng handang makipag-deal. Naupo si Isabela. Ang puso niya ay kumakarera. "Diretsuhin na natin," sabi ni Beatrice, walang paligoy-ligoy. "Nalaman ko na. Nanganak si Elena. Sa parehong gabi na ipinanganak si Miguel." Naramdaman ni Isabela na gumuho ang kanyang mundo. Ang sikretong iningatan niya ng buong buhay niya ay nasabi na ng malakas. "Anong gusto mo?" tanong ni Isabela. Ang boses ay mahina at talunan. "Simple lang," ngumiti si Beatrice. "Ang Via Verde Corporation ay may bagong proyekto sa real estate. Gusto ko ng 20% ng shares. Ibigay mo sa akin iyon. At ang sikreto ni Elena ay mananatiling sikreto." "Baliw ka na ba?" bulalas ni Isabela. 20%? Alam mong si Eduardo ang may kontrol. Kumbinsihin mo siya, putol ni Beatrice. Dahil kung hindi, hindi lang naman ang sikreto ni Elena ang lalabas, hindi ba? Baka may mas malaki pa dyan. Isang himala. Marahil? Natahimik si Isabela. Ito na ang blackmail. Isang bitag na walang labasan. Nang gabing iyon, umiiyak siyang pumasok sa silid ni Elena. Ang dalawang babaeng nagtago ng iisang sikreto ay muling nagkaharap. Ngunit ngayon, hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong parehong nasa bingit ng pagkawasak. "Beatrice," alam na niya, sabi ni Isabela sa gitna ng kanyang mga hikbi, "tungkol sa anak mo. Tungkol sa anak mo na hindi niya masabi ang salita, na si Miguel. Pero naintindihan na ni Elena. Humihingi siya ng 20% ng kumpanya. Pagpapatuloy ni Isabela para manahimik siya. Napaupo si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Ang kanyang anak, ang kanyang Miguel, ay ginagamit na ngayon bilang isang kasangkapan sa isang maruming laro. "Ibigay niyo na po sa kanya, ma'am," bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Kahit ano, ibigay niyo na po. Huwag lang po niyang malaman. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong hayaang malaman ni Miguel. Para kay Elena, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makita ang pagkasuklam sa mga mata ni Miguel kapag nalaman nito ang katotohanan." Ngunit para kay Isabela, ang pagbibigay ng 20% ay simula pa lang. Alam niya kung gaano kasakim si Beatrice. Kapag nakuha nito ang gusto niya, hihingi ito ulit at ulit hanggang sa maubos sila. "Hindi ganoon kadali, Elena," sabi ni Isabela. "Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Sinisira na niya tayo. Sinisira na niya ang pamilya natin." Habang nag-uusap sila, sa kabilang panig ng mansyon, si Miguel ay hindi mapakali. Ang mga salita ng kanyang tita ay umuulit sa kanyang isipan. Isang ina na iniwan ng kanyang anak. Hindi niya na matiis. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nagpasya siyang kausapin si Tita Beatrice para itanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga parinig nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid nito. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Bago pa man siya kumatok, narinig niya ang boses nito. Tila may kausap sa sarili. Nakatayo si Beatrice sa harap ng salamin. Hawak ang isang dokumento. Isang kopya ng birth certificate ni Miguel. "Malapit na, Miguel," bulong nito sa sariling refleksyon. Isang ngiting mapang-asar ang nasa labi. "Malalaman mo rin na ang yaya mo, ang pinakamamahal mong yaya, ay isang sinungaling." Napatigil si Miguel. Ang mga salita
ay tumusok sa kanyang puso na parang yelo. Sinungaling? Ang kanyang yaya Elena? Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa sarili niya? Hindi. Hindi maari. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel na parang isang basag na kampana. Sinungaling. Paulit-ulit. Sinungaling. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang katawan ay naninigas. Hindi. Hindi maari. Kilala niya si Yaya Elena. Mas kilala pa niya ito kaysa sa sarili niya. Ito ang taong hindi kailanman nagsinungaling sa kanya. Kahit kailan. Ito ang taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katapatan. Pero ang mga salita ni Tita Beatrice, kasama ng mga kakaibang pangyayari sa mga nakalipas na linggo, ang tensyon, ang mga lihim na pag-uusap, ang salitang anak ko, lahat ay bumubuo ng isang larawan na hindi niya gustong makita. Hindi na niya kaya. Ang pagdududa ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng katotohanan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang silid. Yaya, pwede po ba kayong umakyat? Kailangan ko lang po kayong makausap. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Dala ang pamilyar na ngiti. Ngunit ngayon, sa mata ni Miguel, ang ngiting iyon ay tila isang maskara. Ano po iyon, Sir Miguel? May kailangan po ba kayo? Hindi siya umupo. Tumayo siya sa gitna ng silid. Hinarap ito ng diretsyo. Ito ang unang pagkakataon na kinausap niya ito nang may ganitong kaseryosohan. Yaya, totoo ba? Simula niya. Ang boses ay kalmado pero mabigat. Napakunot ang noo ni Elena. Ang alin po, sir? May itinatago ka ba sa akin? Sa aming lahat? Nakita ni Miguel ang mabilis na pagbabago sa mukha nito. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang bakas ng gulat at takot. Napaiwas ito ng tingin, pinaglaruan ang dulo ng kanyang uniforme. Ay, hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Sagot nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Narinig ko si Tita Beatrice. Pag-amin ni Miguel. Narinig ko ang sinabi niya, na ikaw ay iisang sinungaling. Sa pagkakataong ito, napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. At sa mga matang yon, nakita ni Miguel ang kumpirmasyon. Meron itong itinatago. Sir Miguel, huwag po kayong maniwala sa kanya. Pagmamakaawa ni Elena, lumapit sa kanya. Gusto lang po niya tayong sirain. Gusto lang niya ng gulo. Kung ganoon, sagutin mo ako ng diretsyo. Sabi ni Miguel, humakbang paatras. Hindi hinayaang hawakan siya nito. Ang simpleng pag-iwas na yon ay parang isang sampal para kay Elena. Ano ang tinatanong niya tungkol sa probinsya? Ano ang kinalaman mo kay Aling Sion, ang komadrona? At bakit ka umiiyak noon sa hardin kasama si Mami? Ang bawat tanong ay parang isang suntok na nagpapaurong kay Elena. Wala siyang maisagot. Ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay umiling, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para kay Elena, ang pagsasabi ng totoo ay imposible. Sisirain nito si Miguel, pero ang pagsisinungaling, paano siya magsisinungaling sa batang pinalaki niya? Wala po yon, Sir Miguel. Mga problema lang po ng matatanda. Pilit niyang sabi. Ang sagot na yon ang lalong nagpagalit kay Miguel. Hindi galit na sumisigaw, kundi galit na nanlalamig. Isang galit na nagmumula sa pagkadismaya. Problema ng matatanda. Ulit niya, ang boses ay nawalan na ng dating init. Yaya, hindi na ako bata at alam ko kapag may mali. Alam na alam ko. Huminga siya ng malalim. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Bakit ngayon lang ako nakakaramdam na nagsisinungaling ka sa akin, Yaya? Ang tanong na yon ang tuluyang nagpaguho kay Elena. Humagulgol siya.
Isang iyak na puno ng sakit, pagod at takot. Ngunit para kay Miguel, ang mga luha ay hindi na sapat na sagot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang pag-iyak ni Elena ay hindi nakapagpalambot sa kanyang puso. Sa halip, ito ay nagpatigas dito. Tinalikuran niya ito, hindi na kinaya pang makita ang pag-iyak na para sa kanya ay isang pag-amin ng kasalanan. Nilagpasan niya si Elena na tila ito hangin. Naglakad siya papalabas ng silid. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa babaeng dati niyang mundo. Iniwan niya si Elena na umiiyak sa gitna ng kanyang kwarto. Naglakad siya ng diretso sa pasilyo. Mayroon na lang siyang isang pupuntahan. Ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Tita Beatrice. Kumatok siya ng malakas. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng kanyang tiyahin, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Puno ito ng sakit at desperasyon. "Tita, sabihin niyo po sa akin ang totoo," sabi niya. "Ano ang itinatago ni Yaya Elena?" Ang gabi ng ika-25 anibersaryo ng Villaverde Corporation ay dapat sana'y isang gabi ng selebrasyon. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay marangya, at ang champagne ay dumadaloy na parang tubig. Para kay Elena, ang gabing iyon ay parang isang execution. Nakatayo siya sa isang sulok, malapit sa pinto ng kusina. Suot ang kanyang itim na uniforme. Ito ang kanyang lugar. Laging malapit kay Miguel, laging handang umalalay. Ngunit ngayon, ramdam niya ang milya-milyang distansya sa pagitan nila. Mula noong pag-uusap nila sa silid nito, hindi na siya nito tinitingnan. Ang dating malambing na Yaya ay napalitan ng formal at malamig na Elena. Ang bawat salitang iyon ay isang kirot sa kanyang puso. Nakita niya si Beatrice na papalapit sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang suot nitong pulang bestida ay tila apoy. Ngumiti ito sa lahat. Isang ngiting kaakit-akit at mapanganib. "Good evening, everyone." Masayang bati nito. "Tonight, we celebrate not just the success of our company, but the strength of the Villaverde family. And speaking of strength, I want to take a moment to honor someone truly remarkable." Napatingin si Elena kay Doña Isabela. Namumutla ito. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Don Eduardo. Alam nila kung ano ang mangyayari. Ang lason ay malapit ng ipatak. May mga tao sa buhay natin na ang sakripisyo ay hindi nakikita. Pagpapatuloy ni Beatrice, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Mga taong isinasantabi ang sariling kaligayahan para sa iba. At ngayong gabi, gusto kong bigyan ng parangal ang isang babae na naging higit pa sa isang empleyado sa aming pamilya, isang babaeng naging bato at ilaw, ang nag-iisang si Elena. Lahat ng mata ay bumaling kay Elena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng hiya at takot. Gusto niyang magtago, maglaho. Lumapit sa kanya si Beatrice. Inakbayan siya at dinala siya papalapit sa entablado, sa gitna ng liwanag. Wala siyang nagawa kundi magpatianod. Si Elena ay kasama na namin mula pa noong ipinanganak si Miguel, sabi ni Beatrice. Ang mga mata ay nakatitig kay Miguel na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang muka ay puno ng pagkalito. Ang kanyang katapatan ay walang kapantay. At ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaki ang kakanyang sakripisyo. Alam niyo ba? Huminto si Beatrice, tila nag-aalangan para mas lalong maging dramatiko. Alam niyo ba na si Elena ay mayroon ding sariling anak? Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Oo, tumango si Beatrice, tila naluluha. Isang anak na lalaki na kinailangan niyang iwan sa probinsya para lamang mabigyan ng magandang buhay ang aming pamilya dito sa Maynila. Isipin niyo yon. Ang tibay ng kanyang puso. Ang isakripisyo ang pagkakataong makasama ang sarili mong anak
para alagaan ang anak ng iba. Ang bawat salita ay isang patalim. Hindi nito sinabi ang buong katotohanan. Hindi nito sinabing si Miguel ang anak niya. Gumamit ito ng isang katotohanang mas masakit, mas nakakawasak. Dahil sa mata ng mundo, at higit sa lahat, sa mata ni Miguel, ginawa siyang isang halimaw. Isang inang walang puso. Isang inang nag-abandona. Tumingin si Elena kay Miguel. Ang mukha ng kanyang anak ay hindi na nagpapakita ng pagkalito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas masahol pa. Pagkagulat, hindi makapaniwala at dahan-dahang pagkasuklam. Ang yaya niyang perpekto, ang simbolo ng pagmamahal at sakripisyo sa kanyang buhay, ay isang inang nang iwan ng sariling anak. Ang katahimikan sa paligid nila ay nakakabingi. Ang nangiti sa mga labi ni Beatrice ay ang tanging bagay na gumagalaw. Naglakad si Miguel palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay ngayon puno ng sakit at pagkadismaya. Totoo ba? Tanong nito. Ang boses ay mahina, basag, halos isang bulong. Hindi makasagot si Elena. Anong sasabihin niya? Na hindi ko iniwan ang anak ko dahil ikaw ang anak ko. Ang pagsasabi ng katotohanan ay mas malaking pagkawasak. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa sahig, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak na. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pag-amin. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Miguel. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang pagkadismaya ay napalitan ng pandidiri. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Miguel, anak. Mabilis nitong iniiwas ang kamay. Huwag mo akong hahawakan, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sapat lang na lakas para marinig nilang dalawa. Hindi kita kilala. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kanya. Tinalikuran siya ni Miguel at mabilis na naglakad papalabas ng ballroom. Hindi lumingon kahit isang beses. Naiwan si Elena sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw, sa harap ng daan-daang nagbubulong ang mga mata, nawasak, nag-iisa. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang katahimikan sa Villaverde Mansion, pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang bawat sulok ay tila humihinga ng kalungkutan. Ang bawat anino ay tila nagluluksa. Para kay Isabela, ang katahimikang yon ay isang parusa. Hindi siya natulog. Paano siya makakatulog? Ang imahe ni Elena, wasak at nag-iisa sa gitna ng entablado, ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang imahe ni Miguel, ang mukha ay puno ng sakit at pagkasuklam, habang tinalikuran nito ang babaeng nagalaga sa kanya, ay paulit-ulit na bumabalik. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang multo sa sarili niyang bahay. Dumaan siya sa tapat ng silid ni Elena. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Elena. Nakaupo sa sahig sa isang sulok, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Hindi ito umiiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha nito. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mukha ay blangko. Ang kaluluwa ay wala na roon. Isang punyal ang bumaon sa puso ni Isabela. Ito ang resulta ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, dumaan siya sa tapat ng library. Bukas ang ilaw. Sa loob, nakita niya si Miguel. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatalikod. May isang baso ng alak sa mesa na basag. Ang laman ay kumalat sa mamahaling alpombra. Hindi nito kailangang lumingon. Ramdam ni Isabela ang galit at sakit na bumabalot sa kanyang anak. Ang kasinungalingang binuo niya para protektahan ang kanyang pamilya ang siya na ngayong sumisira dito. Piraso bawat piraso. Una niyang sinira si Elena, isang babaeng walang ginawa, kundi magmahal
at maging tapat. At ngayon, sinisira niya si Miguel. Tinuturuan itong kamuhian ang taong pinakamahalaga sa kanya para sa isang kasalanang hindi naman totoo. Hindi na niya kaya. Ang bigat ng 20 taon ay bumabagsak na sa kanya. Ang pag-ibig niya para kay Miguel, isang pag-ibig na totoo. Kahit na nagsimula sa isang pagkukunwari, ang nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Mahal niya si Miguel. At dahil mahal niya ito, hindi niya hahayaang mabuhay ito sa isang kasinungalingan. At lalong hindi niya hahayaang manakit ito ng inosenteng tao dahil sa kasinungalingang iyon. Pumasok siya sa kanilang silid. Gising pa si Don Eduardo. Naglalakad pabalik-balik, ang mukha ay puno ng galit kay Beatriz. "Hindi na ako makapapayag, Eduardo," sabi ni Isabela. Ang boses ay mahina, pero matatag. Napahinto si Eduardo. "Isabela, I will handle Beatriz. I will thus..." "Hindi si Beatriz ang problema," putol ni Isabela. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ako ang problema. Ang kasinungalingan ko." Napakunot ang noo ng kanyang asawa. "What are you talking about?" Huminga siya ng malalim. "Ito na. Wala nang atrasan." Ang himala sa kapanganakan ni Miguel. Hindi yun totoo. Tinitigan siya ni Eduardo, naguguluhan. Patay na talaga ang sanggol na dapat ay sa atin. Pagpapatuloy ni Isabela, ang bawat salita ay isang pagpapalaya at isang parusa. Pero may isa pang sanggol na isinilang ng gabing iyon. Eduardo, isang malusog na batang lalaki. Ang pagkalito sa mukha ni Eduardo ay unti-unting napalitan ng isang dahan-dahang pagkaunawa at pagkatapos ng hindi makapaniwalang sindak. "Sa sino?" Tumingin si Isabela sa mga mata ng kanyang asawa at sinabi niya ang katotohanang magbabago sa kanilang lahat magpakailanman. "Si Elena. Nanganak din siya. At ang batang iyon ay si Miguel." Ang reaksyon ni Eduardo ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Isabela. Isang halo ng gulat, galit at higit sa lahat, isang malalim na kalungkutan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang pag-unawa. Ang pag-unawa kung bakit niya ginawa ang ginawa niya at ang pag-unawa na tapos na ang laro. Kinaumagahan, pagkatapos ng isang gabing walang tulog, nagkatinginan sila ni Eduardo. Isang tingin na nagsasabing handa na sila. Ano man ang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Naglakad si Isabela sa pasilyo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Miguel. Ang pintong daan-daang beses na niyang binuksan para sabihing mahal kita ay bubuksan niya ngayon para sabihing nagsinungaling ako. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Narinig niya ang malamig na boses ni Miguel mula sa loob. "Sino yan?" "Si mami mo," sagot niya. Ang lalamunan ay tila may bara. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay bumukas ang pinto. Ang mukha ni Miguel ay walang emosyon. Ang mga mata ay malamig. Tinitigan siya ni Isabela. Ang puso ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. "Miguel, anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Tungkol sa pagkatao mo." Ang library ng mansyon ay naging isang korte. Si Miguel ang hukom, nasasakdal at biktima ng sabay-sabay. Nakaupo siya sa isang malaking silya sa likod ng mesa ng kanyang ama. Sa kanyang harapan, nakatayo si Isabela at Don Eduardo, ang kanyang mga magulang. Ang dalawang taong bumuo ng kanyang buong mundo, isang mundong malapit ng gumuho, nagsimulang magsalita si Isabela. Ang bawat salita ay mahina, puno ng pagsisisi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang desperasyon dahil hindi siya magkaanak. Ang takot na mawala si Eduardo. Ang kahihiyan sa lipunan. Ang plano
ng pagkukunwaring pagbubuntis. Hindi ko alam, sabi ni Don Eduardo. Ang boses ay basag. Miguel, maniwala ka sa akin. Ang alam ko lang ay mag-aampon tayo. Hindi ko alam ang ginawa ng mami mo. Hindi nagsalita si Miguel. Nakikinig lang siya. Ang mukha ay parang isang maskarang bato. Pagkatapos, ikinuwento ni Isabela ang gabing iyon. Ang gabing namatay, ang inampon nilang sanggol. Ang gabing narinig niya ang iyak ng isang bagong silang na bata mula sa silid sa ibaba. Ang gabing lumuhod siya sa harap ng isang katulong at nagmakaawa para sa buhay na hindi sa kanya. Si Yaya Elena? Tanong ni Miguel. Ang boses ay halos hindi marinig. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat ang kanyang maskara. Tumango si Isabela, humahagulgol na ngayon. Oo, Miguel, ang batang yon. Ikaw. Isang nakakabinging katahimikan. Napailing si Miguel, dahan-dahan sa umpisa, pagkatapos ay sunod-sunod. Hindi, bulong niya. Hindi, nagsisinungaling kayo. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang puno ng sakit at pagkumpirma. Para patawarin ko kayo sa ginawa ninyo sa kanya. Sigaw ni Miguel, tumayo ng bigla. Ang silya ay tumumba sa likuran niya. Ang bato sa kanyang mukha ay nabasag, napalitan ng dalisay na galit at sakit. Isang kasinungalingan para pagtakpan ng isa pang kasinungalingan. Ginagawa ninyo to para hindi ko kamuhian si Yaya sa pag-abandona niya sa anak niya. Ang batang inabandona niya ay ikaw, mariing sabi ni Isabela. Ang katotohanan ay lumabas na parang isang tabak, walang awa, walang piring. Natigilan si Miguel. Ang kanyang mga salita ay nawala sa hangin. Sa hudyat ni Don Eduardo, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Elena, hindi bilang yaya, hindi bilang katulong. Pumasok siya bilang isang babaeng hinubaran ng lahat ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kalungkutan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mundo ni Miguel ay huminto sa pag-ikot. Sa mga matang yon, ang mga matang nakita niyang ngumiti, umiyak, at mag-alala. Para sa kanya sa buong buhay niya, nakita niya ang lahat. Ang 20 taon ng pag-ibig na itinago. Ang 20 taon ng sakit. Ang kanyang yaya. Ang kanyang ina. Ikaw? Bulong ni Miguel. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang halo ng pagtataka at isang malalim na sakit. Ikaw ang tunay kong ina? Bago pa man makasagot si Elena, isang palakpak ang narinig mula sa may pintuan. Dahan-dahan, mapanukso. Pumasok si Beatrice, nakasandal sa hamba ng pinto. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Bravo! Napakagandang family reunion, sabi nito. Ang bawat salita ay may lason. Sa wakas, lumabas din ang lahat ng baho. Hindi ba't mas maganda ng ganito, Miguel Apo, na alam mo kung sino talaga ang mga tao sa paligid mo? Ang presensya ni Beatrice ang nagpagising kay Miguel mula sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang atensyon ay bumaling mula sa nagdurugong mukha ni Elena at sa nagsisising mukha ni Isabela patungo sa demonyong anyo ng kanyang tiyahin. At sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Ang mga parinig, ang mga investigasyon, ang pagpapahiya sa party. Ito ang plano nito mula pa sa simula. Ang sirain silang lahat. Ngunit ang pinakamabigat na tanong ay nananatili. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Elena, ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Bakit? Tanong ni Miguel. Ang boses ay basag, puno ng lahat ng emosyon na kayang maramdaman ng isang tao. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi? Sa wakas, nagsalita si Elena. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay puno ng isang katotohanang
hindi kayang pasinungalingan ng kahit sino. Para sa'yo, simpleng sagot niya habang ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Para magkaroon ka ng buhay na hindi ko kayang ibigay. Para magkaroon ka ng pangalan, ng pamilya, ng kinabukasan. Mas gugustuhin kong tawagin mo akong Yaya habang buhay at makita kang masaya kaysa tawagin mo akong nanay sa gitna ng kahirapan. Ang simpleng sagot na yon, ang dalisay na pag-ibig sa likod ng mga salitang iyon, iyon ang tuluyang nagpaguho kay Miguel. Ang galit niya ay naglaho, ang pagkasuklam ay nawala. Ang natira ay isang nakalulunod na bigat. Isang bigat ng pagkaunawa sa sakripisyo ng babaeng nasa harap niya at isang bigat ng katotohanan na ang buong buhay niya ay isang magandang kasinungalingan. Tumingin siya sa kanilang lahat. Kay Isabela, ang inang nagpalaki sa kanya. Kay Eduardo, ang amang nagbigay sa kanya ng pangalan. Kay Beatrice, ang tiyahin na sumira sa kanila. At kay Elena, ang inang nagbigay sa kanya ng lahat sa pamamagitan ng pagsuko sa kanya. Masyadong marami. Masyadong masakit. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya silang lahat. Naglakad siya papalabas ng library, nilagpasan si Beatrice na tila ito ay hangin. Hindi siya tumakbo. Naglakad lang siya ng diretso, ang bawat hakbang ay papalayo sa mga guho ng kanyang nakaraan. Iniwan niya ang 3 babae at ang isang lalaki sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng katotohanang sa wakas ay lumaya na. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta o kung babalik pa ba siya. 3 araw. 3 araw ng nakakabinging katahimikan. 3 araw na ang Villaverde Mansion ay naging isang malaking puntod kung saan ang lahat ay nagluluksa para sa isang buhay na nawala. Ang buhay na binuo nila sa loob ng 20 taon. Para kay Elena, ang 3 araw na yon ay isang paglalakbay sa impyerno. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Ginagawa niya ang kanyang mga gawain na parang isang makina. Ang kanyang katawan ay gumagalaw, pero ang kanyang kaluluwa ay patay. Sa bawat sulok, nakikita niya ang multo ni Miguel, ang batang tinuruan niyang magbisikleta, ang binatang tinulungan niyang mag-aral, ang lalaking tinalikuran siya. Wala nang Yaya Elena, wala pa ring Nanay Elena, siya ay si Elena na lang. Isang babaeng walang lugar. Sa 3 araw, bumalik siya. Pumasok si Miguel sa mansyon hindi na bilang isang binatang naguguluhan, kundi bilang isang lalaking may bigat sa kanyang mga balikat, pero may kalinawan sa kanyang mga mata. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naroon pa. Pero natabunan na ito ng isang bagay na mas malalim. Ang pag-unawa. Ang una niyang ginawa ay ipatawag silang lahat sa library. Ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo ay ang lugar din kung saan niya ito bubuuin muli. Naroon si Isabela at Eduardo. Ang muka ay puno ng takot at pag-asa. Naroon si Beatrice. Ang muka ay puno ng pagtataka at isang pahiwatig ng pag-aalala. At naroon si Elena, nakatayo sa pinakasulok sa lugar na kinasanayan niya, sa anino. Humarap si Miguel sa kanyang tita Beatrice. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay matalim na parang bubog. Tapos na ang laro mo, tita. Simula niya. Akala mo nanalo ka. Akala mo nasira mo kami. Pero nagkamali ka. Miguel, apo. I only wanted what's best for you. Huwag mo akong tawaging apo. Putol ni Miguel. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpayelo sa buong silid. Ang gusto mo ay pera at kapangyarihan. Ginamit mo ang pinakamasakit na katotohanan para sirain ang isang pamilya para lang sa sarili mong interes. Pero ang hindi mo maintindihan, tita, ay ang ginawa mo. Ang ginawa mo ang siyang nagpalaya sa amin. Tumingin siya kay Isabela at kay Elena. Pinilit mo kaming harapin ang katotohanan na matagal na naming tinatakasan. Oo, masakit. Sobrang sakit.
Pero dahil sa'yo, ngayon, wala na kaming tinatago. Wala ka ng bala. Talunan ka. Napanganga si Beatrice. Ang kanyang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Umalis ka na sa bahay na ito, sabi ni Don Eduardo. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. At mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Villaverde. Walang imik na tumalikod si Beatrice. Ang kanyang pagkatalo ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nang makaalis na ito, ang hangin sa silid ay tila gumaan. Humarap si Miguel kay Isabela. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Lumapit siya. Kinuha niya ang kamay nito. Pinalaki niyo po ako, sabi niya. Ang boses ay malambot na ngayon. Minahal niyo ako na parang tunay na anak. Ang pagmamahal na yon, ramdam ko. Totoo yon. At walang kasinungalingan ang makakapagbago noon. Umiiyak na yumakap sa kanya si Isabela. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Hinigpitan ni Miguel ang yakap. Pinapatawad ko na po kayo. Mami. Ang salitang iyon ang gamot na hinintay ni Isabela sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ng ilang sandali, bumitaw si Miguel. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kabuuan ng silid hanggang sa tumigil ito sa babaeng nakatayo pa rin sa sulok. Si Elena. Dahan-dahan, lumapit si Miguel sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang siglo. Napaurong si Elena. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ano ang sasabihin sa kanya. Sir Miguel. Anak? Huminto si Miguel sa kanyang harapan. Tinitigan niya ito at sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang pagmamahal na hindi nagbago, kundi mas naging malalim at mas nauunawaan. Inulit niya ang mga salita ni Elena sa library, ang mga salitang nagpabago sa lahat. Para sa'yo, bulong ni Miguel, para magkaroon ka ng buhay na hindi ko kayang ibigay. Buong buhay ko, naramdaman ko ang pagmamahal mo. Akala ko, pagmamahal ng isang yaya. Pero higit pa pala doon, ito ang pinakadalisay na pagmamahal sa lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para itulak ito, kundi para hawakan ang pisngi nito. Wala kang iniwan. Binitawan mo ako, oo. Pero hindi mo ako iniwan. Nandyan ka palagi. Sa bawat paghinga ko, nandyan ka. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang paghagulgol. Isang iyak ng sakit, ng pasasalamat, ng pag-ibig. At sa gitna ng kanyang mga luha, narinig niya ang salitang 20 taon niyang ipinagdasal sa Diyos na sana'y marinig niya. Ang salitang nagbigay kahulugan sa lahat ng kanyang sakripisyo. Yumakap sa kanya si Miguel ng mahigpit, isinubsob ang mukha sa kanyang balikat at bumulong. Nanay, ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikang nakakabingi ng mga nakaraang araw. Ito ay isang katahimikang payapa. Sa isang dulo ng mesa ay si Don Eduardo. Sa kabilang dulo, dapat sanay si Isabela. Ngunit ang silyang yon ay walang laman. Sa halip nakaupo si Isabela sa kanan ni Miguel at sa kanyang kaliwa. Sa unang pagkakataon ay si Elena. Walang nagsasalita tungkol sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang panahon, ang mga bulaklak sa hardin, ang klase ni Miguel kinabukasan. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan ni Elena si Miguel at si Isabela na nagtatawanan sa isang maliit na biro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa puso niya, walang inggit, walang sakit. Ang naroon lang ay isang malalim na kapayapaan. Naramdaman niya ang pagsipa ni Miguel sa kanyang paa sa ilalim ng mesa. Tumingin siya rito. Nginitian siya nito. Isang ngiting pamilyar, isang ngiting kanya. Ang kanyang pamilya. Kakaiba. Hindi perpekto. Binuo ng isang kasinungalingan. Sinubok ng katotohanan. Ngunit ito ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi binubuo ng dugo lang, kundi ng pagpapatawad, ng sakripisyo,
at higit sa lahat, ng pag-ibig na piniling manatili. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang puso ni Elena ay buo at payapa.